Huwad, hindi matandaan ni Randy kung kailan niya napansing nag-iba ang ugali ni Melanie, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Hindi kasi biglaan ang naging pagbabago nito. Pasado 11:00 na ng gabi, naghiwa-hiwalay na silang magkakaibigan mula sa pagkakaroling nila sa iba't ibang bahay. Dati ay si Melanie ang isa sa pinaka-excited sa yearly activity nilang iyon. Pero ngayon ay hindi ito nakasama sa kanila. Nagpasabi itong masama raw ang pakiramdam nito. Katapat ng bahay nila ang bahay ni na Melanie. Sa kanto paliko sa kalye nila siya bumaba. 18 taon na siyang naglalakad doon para makaramdam ng takot o panganib. Bago siya pumasok sa bahay nila, ay tumingin muna siya sa bahay ni na Melanie. Patay na ang ilaw sa buong bahay. Bagay na ipinagtaka niya. Sanay si Melanie sa puyatan. Madalas ay lagpas hating gabi na ay gising pa ito. Napakurap siya nang makita niya ang itim na aninong papalapit sa bintana ng silid nito. Namalikmata lamang ba siya? Madilim sa gawin ng bahay ni na Melanie dahil malayo sa poste ng ilaw. Pinagmasdan niya ng maigi ang silid. Maya-maya ay may nakita siyang gumalaw na anino. Hindi nga lang ito agad mapapansin dahil humahalo ito sa kulay ng gabi. Ano ito? Magnanakaw? Rapist? Alam niyang madaling buksan ang bintana sa silid ni Melanie. Paano kung alam iyon ang nagmamay-ari ng aninong iyon? Sa halip na matakot ay napuno ng pag-aalala ang kanyang dibdib para sa kaligtasan ng kaibigan at ang pamilya nito. Nagmamadaling tumawid siya sa kalsada at diniina ng doorbell. Matagal bago bumukas ang ilaw at kasunod niyon ay ang pinto ng bahay. Lumabas si Tito Emil, ang ama ni Melanie. Ano ba, Randy? 11:00 na ng gabi. Bakit nang bubulahaw ka? Bulyaw nito sa kanya. Tito, may tao sa bubong ninyo. Nakita ko siya malapit sa bintana ng kwarto ni Melanie. Baka magnanakaw yun. Tila nahimasmasan si Tito Emil dahil sa sinabi niya. Mahinahon ang tinig nito nang muling magsalita ito. Saan mo ka mo nakita? Tanong nito. Doon ho. Itinuro niya ang direksyon ng silid ni Melanie. Hindi na nagsalita si Tito Emil. Tumalikod ito at nagbalik sa loob ng bahay. Inakyat na lamang niya ang gate at sumunod dito. Pagpasok niya sa bahay, ay nasa silid na ni Melanie si Tito Emil. Nadatnan niya itong inuusisa ang kaibigan niya. Sigurado ka bang walang umano sa'yo? Bukas na bukas ang bintana mo. Mabuti na lang at nakita ni Randy. Wala ka bang narinig? Wala po. Tulog na tulog po ako. Sagot ni Melanie. Bakit ang baho-baho rito sa kwarto mo? Bakit amoy burak dito? Diyos ko, Melanie, hindi ka ba nasusuka sa amoy rito? Dad, baka doon sa kanal lang gagaling at pumasok dito dahil bukas ang bintana. Matagal ko nang inireklamo yun sa inyo, di ba? Wika ni Melanie. Emil, ano bang nangyayari? Tanong ni Tita Rhea, ang ina ni Melanie. Rhea, may muntik nang makapasok dito sa bahay. Ipinaliwanag nito ang nangyari. Mabuti na lang ang nakita ni Randy. Diyos ko, lumapit si Tita Rhea kay Melanie at niyakap ito. Bukas na bukas, tawagan mo yung steel fabricator at pagagawa natin yung bakal na frame ang lahat ng bintana rito sa bahay. Lumabas na ng silid si Tito Emil. Sumunod dito si Tita Rhea pagkatapos masigurong maayos ang kalagayan ni Melanie. Nagpaiwan siya sa silid. Nagtataka siya kung bakit parang hindi man lang natakot si Melanie. Samantalang matatakotin ito. Melanie, okay ka lang ba? Tanong niya. Umuwi ka na. Okay na kami. Sabi nito na hindi tumitingin sa kanya. Galit ka ba? Hindi ito kumabog. Sa halip na umalis ay nilapitan niya ito. Nakahiga ito ng patagilid. Ang likod nito ang nakaharap sa kanya. May nakatabing na kumot dito mula bewang pababa. Ipinagtaka niya yun dahil mula pagkabata ay hindi ito nagkukumot. Melanie, untang niya. Hindi ito kumabog. Bumuntong hininga siya. Tumayo siya para iwan ito ng mapo na niyang itim na likidong nagmantsa sa kumot nito. Pinakatitigan niya iyon. Tila burak iyon at amoy ka na lang silid nito. Mabilis na nilapitan niya ito, saka hinila ang kumot na nakabalot dito. Ha? Ano ito? Napatras siya nang makita ang kalahati ng katawan nitong nakatago sa kumot. Nakukula-pula ng burak ang katawan nito mula bewang pababa. Bumaba ang tingin niya. Mamahahaba ang kulot-kulot na buhok sa mga binti nito. At napakahaba rin ang mga kuko nito. Diyos ko, ano nang... Lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang mukha nito.
Nagiba ang anyo nito. Kumapal ang balat sa mukha nito. Nagkaroon din ito ng patong-patong ng mga linya sa pagitan ng mga mata. Lumaki ang mga butas ng ilong at tinubuan ito ng matutulis na pangil. Hindi siya makakilos dahil sa labis na pagkabigla. Kaya hindi siya nakaiwas nang hampasin siya nito ng kamay nitong may matutulis na kuko. Sa lakas ng pagkakahampas nito sa kanya, ay nahilo siya. Sinundan pa niya iyon ng isa pang sampal na siyang ikinawala niya ng malay. Nang magising si Randy ay natagpuan niya ang sarili na nasa loob ng isang mabahong hukay. Masukas siya sa amoy niya. Alam niyang papaumaga na dahil may naglalagos na liwanag sa butas na kinalulugmukan niya. Matalinong nakaisip na gumawa ng butas na iyon dahil hindi mapapansin ang butas mula sa labas pero malaki ang loob niya. Maya-maya ay may narinig siyang ingay na likha ng isang hayok na kumakain. Sa pagbaling niya ng ulo, ay nakita niya ang halimaw na si Melanie. Nakasalampak ito ng upo at maganang kumakain. May umaagos na pulang likido mula sa bibig nito, patungo sa baba at dibdib nito. Nang magbaba siya ng tingin ay nakakita siya ng isang pares ng mga paa. Kinilabutan siya. Patay na tao ang kinakain nito. Bumaligtad ang sikmura niya dahil sa nasaksihan. Nanubig ang kamanyang mga mata dahil sa pagsusuka. Gising ka na pala, anang halimaw. Lumapit ito sa kanya. Hindi siya nakasagot. Hindi niya kayang sumagot. Nakakasulasok ang amoy nito. Napakabaho ng hininga nito. Ibinaling niya ang kanyang mukha nang hindi na niya makayanang ang amoy nito. Alam kong kaibigan ka ni Melanie. Matagal na kitang pinagmamasdan, kaya hindi kita agad kinain. Gusto kong may kasama. Gusto mo bang ikaw ang maging kasama ko? Umiling siya ng umiling. Umungol ito. Hindi maaari. Gusto ko ng kasama. Gusto kitang gawing kasama ko. Kaibigan ka ni Melanie, kaya dapat na kaibigan kita. Nasaan si Melanie? Nasaan ang kaibigan ko? Matigas ang ulo niya. Nandito siya. Napatingin siya rito. Nakaturo ito sa tiyan nito. Ikaw ang kaibigan ko. Hindi ako papayag. Pakawalan mo ko. Nagpumigla siya. Umangil ito. Hinawakan siya nito sa braso at kinagat iyon. Napakatalas ng ngipin nito dahil bumaon na iyon hanggang sa kanyang buto. Napahiyaw siya dahil sa matinding sakit. Napatili siya nang humiwalay ang kanyang braso sa kanyang katawan. Humalakhak ito na parang siyang-siya sa ginawa nito. Pagkatapos ay sumalampak ito ng upo sa sahig at sinimulang kainin ng braso niya. Umaagos ang dugo sa kanyang putol na braso. Nanghihina siya. Alam niyang hindi magtatagal at mawawalan siya ng malay. At kapag nangyari iyon, natitiliyak na niyang hindi na uli siya magkakamalay pa. Umatras siya. Napahiyaw siya nang may tumusok na matulis na bagay sa kanyang pangupo. Nilingon niya kung anong bagay na iyon. Nakalabas ang isang basag na puwitan ng isang bote at iyon ang tumusok sa kanya. Tumalikod siya at tinakpan ang bote para hindi makita ng halimaw ang gagawin niya. Nang mamadaling kinayod niya ng kamay ang lupang kinababaonan ng bote. Iyon na lamang ang tanging pag-asa niya para makatakas. Mabuti na lamang at malambot ang lupa, kaya nahila niya ang bote. Nilingon niya ang halimaw. Ibinato nito ang kanyang braso na buto na lamang natira. Sarap, nakangising sabi nito. Lumapit ito sa kanya. Bago pa siya mahawakan ito, ay buong pars ang itinarak niya sa mata nito ang basag na bote. Humiyaw ito. Napatras ito at nagpaikot-ikot na tila hindi malaman ang gagawin. Sinamantala niya ang pagkakataon para tumakas. Naglakad siya papunta sa butas na nakita niya. Hindi na siya pinapansin ito. Nakasentro ang buong atensyon nito sa sugat sa mata nito. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makalabas siya sa butas. Ilang batang nangunguha ng basura ang nakita niya. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil nawala na uli siya ng malay. Nang magising si Randy ay nakahiga na siya sa isang hospital bed. Naroon ang kanyang mga magulang. May kausap na pulis ang mga ito. Ma, tawag niya sa kanyang ina. Tagling lumapit ito sa kanya. Ganon din ang ginawa ng kanyang ama at ng pulis. Salamat sa Diyos sa ligtas ka na anak. Maluhalo ang wika ng kanyang ina. Anong nangyari, ma? Ayon dito, humingi ng tulong sa pulis sa mga batang nangunguha ng basura. Sabi ng pulis, nagkwento raw ang mga bata. Wala raw lumalapit sa lugar na kita-kitaan ng mga ito sa kanya
dahil may kumunoy raw sa parteng iyon. Bigla na lamang daw nawawala ang sino mang napapagawi roon. Ayon pa sa pulis, pinasok ng mga ito ang butas na nakakita ang mga ito ng dalawang bangkay. Ang isa raw ay buto na lamang dahil kinain na ang laman at mga lamang loob nito. Ang isa naman daw ay kamamatay lamang. Ang hula ni Nia ay yun ang nakita niyang kinakain ng halimaw ng magkamalay siya. Na-recover din ng mga pulis ang buto ng kanyang braso. Bukod daw sa mga iyon, may mga nakuha pang mga kalansay ang mga pulis. Isa na roon ang kay Melanie. Tinanong siya ng pulis kung ano ang nakita niya sa loob ng butas at sinagot niya ito ng buong katapatan. Hindi nito tinawanan ang kwento niya. Marahil ay naniniwala ito. Base na rin sa mga itsura ng mga bangkay na na-recover ng mga ito. Lumabas siya ng ospital na wala ng isang braso. Nagtungo siya sa libingan ni Melanie at iniyakan ang kanyang kaibigan. Iniisip niya kung bakit sa dinami-nami ng mga pwedeng biktimahin ay ito pa ang natipuhan ng halimaw. Habang naroon siya, ay naalala niyang minsan ay nagsabi ito na mag-i-interview ito ng mga batang nangungulekta ng basura para sa isang term paper sa eskwelahan. Hindi niya nasamahan ito. Pagkatapos na yun ay nagbago na nga ang ugali nito. Siguro ay noon ito nakita ng halimaw at kinain ito. Pero paano nagaya ng halimaw ang itsura nito? Marahil ay hindi na masasagot ang tanong niya. Isa lamang ang natitingin niya. Hindi siya dapat nagtitiwala sa kahit